bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago mo na lang ako sa pangalang Billy. Nais ko lang po sanang ibahagi ang isang karanasang hanggang ngayon ay hindi ko po malilimutan. Hindi ako masyadong maalam sa pagkukwento, Kuya Barry, kung kaya't sana ay maunawaan ninyo kung di gaano kaayos ang aking pagkukwento. Taong 2001. Dahil pista sa kabilang baryo ay nagpasya akong pumunta roon para dumalo sa isang sayawan. Binata pa kasi ako noon, Kuya Barry, at nasa edad na 19. Kahit madilim ang daanan ay mag-isa kong binaybay iyon. Dala ko naman kasi ang flashlight ng aking ama kung kaya't panatag ako. Sa aking paglalakad ay nakasabay ko ang isa kong kababaryong si Luis. Habang kami ay naglalakad ay maingay kaming nag-uusap tungkol sa mga balak naming gawin pagdating namin sa sayawan. Wika pa nga niya ay maghahanap kaagad siya ng babaeng isasayaw at sisiguraduhin niyang mabibihag ang puso nito. Tawa lang ako ng tawa noon pero bigla akong natigilan noong mapadaan kami sa may sapa. Nasa pampang na kami noon nang makaamoy ako ng mabahong amoy. Magkahalong lansa at saka parang dumi ng manok. Dahil sa matinding amoy na dala ng hangin ay napatakip ako sa aking ilong. Ganoon din si Luis. Maingat kaming tumawid sa mababaw na tubig ng sapa patungo sa kabilang pangpang. Pagkatungtong namin sa kabilang pangpang ay pareho kaming natigilan sa paglalakad. May narinig kasi kaming kaluskos sa masukal na parte. Nagkatinginan kami ni Luis at walang ano-ano'y inilawan ko iyon. Noong una ay wala kaming nakita. Pero noong igala ko ang liwanag ng flashlight ay may nahagip ang sinag noon. Napanganga ako noong makita ko ang isang babaeng hubot-hubad na nakatuwad. Dahil sa ilaw ng flashlight ay bigla iyong napalingon sa amin. Kitang-kita namin ang paglalaway niya at ang dahang-dahang pagbuhaghag ng kaniyang buhok. Kasunod noon ay nagbaga ang kanyang mga mata na animoy bilog na buwan. Pareho kaming hindi nakagalaw ni Luis habang nakatitig sa babae. Ang mas ikinagimbal pa namin ay noong makita naming bigla iyong tinubuan ng makapal na balahibo. Para kaming hihimatayin sa takot, pero kahit anong gawin namin ay hindi namin maigalaw ang katawan namin. Walang ano-ano, ang babaeng naging mabalahibong nilalang ay nagpalit ng anyo ng isang maitim na baboy. Pinilit ko ang makagalaw, lalo na noong humarap sa amin ang baboy na nakalabas pa nga ang kanyang mga pangil. Alam kong aswang iyon
Kung kaya't sinimulan ko ng pagdarasal habang pilit na iginagalaw ang aking mga daliri sa paa. Napabuntong hininga na lamang ako noong maigalaw ko ang aking paa dahil kinagat ako ng langgam. Dali-dali kong tinapik si Luis at tinawag hanggang sa maigalaw na niya ang kanyang katawan. Noong maagalaw na kaming pareho, ay tiningnan namin ang aswang. Naghahanda na iyon sa pagsugod sa amin dahil parang toro siyang ikinakahig ang kanyang paa sa lupa. Bago pa man kami malapitan ng aswang na nagpalit ng anyo sa isang baboy ay kumaripas na kami ng takbo. Wala kaming pakialam sa isa't isa ni Luis noon dahil balak lamang naming makaligtas sa panganib, Kuya Bari. Hindi namin alam kung babalik kami o tutuloy sa kabilang baryo. Pero nang dalhin ako ng mga paa ko sa daanan patungo sa Karatig Nayon, ay sumunod na rin sa akin si Luis. Habang kami ay tumatakbo, may narinig kaming angin na humahabol sa amin. Hindi ko na lamang iyon nilingon dahil maaantala lamang ang aking pagtakas. Malapit na kaming makarating sa kalsada ng mga panahong iyon. Kahit hingal na kami, ay hindi naming nagawang tumigil dahil maliban sa angil ay may naririnig na kaming huni ng tiktik. Noong ilang dipa na lang kami sa kalsada, ay pareho kaming nagtaka dahil biglang nawala iyon. Sa halip, noong inilawan ko ang paligid, ay muli kaming napabalik sa pangpang ng sapa kung saan namin nakita ang nagpalit anyong aswang. Halos mahimatay ako sa takot ng mga sandaling iyon. Pakiramdam ko ay lumalaki ang aking ulo at tumatayo lahat ng mga balahibo ko. Walang ano-ano ay biglang tumakbo ulit si Luis. Wala na akong nagawa kung hindi ang sundan siya. Pero noong makalapit kami sa kalsada, ay para kaming umulit sa kung saan kami nagmula dahil nasa pangpang ulit kami ng sapa. Alam kong hindi na maganda iyon at pinaglalaroan lang kami ng kung anumang hindi namin nakikita. Kung kaya sumigaw ako. Hinamon ko na kung sino man ang nakikipaglaro sa amin na magpakita siya. Noong una ay walang nagpaparamdam sa amin, pero kalaunan ay may narinig kaming huni ng tiktik. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napakahina noon na animoy nasa gilid lang namin. Pagkakisap namin ni Luis ng aming mga mata, ay nasindak kami nang matantong nasa tabi na namin ang aswang na nakita namin. Hanggang sa dibdib ang laki ng baboy na iyon, kung kaya nangatog ang aking mga tuhod. Naglalaway siya habang inaamoy-amoy kami pareho. Habang inaamoy-amoy niya kami, ay para kaming estatwa ni Luis. Napaihi pa nga ang aking kasama dahil sa takot. Mabuti na lamang ay may narinig kaming ingay ng mga nag-uusap-usap sa kabilang pangpang ng ilog. Kung kaya, Kuya Bari, sumigaw kami ng sumigaw para makahingi ng tulong. Dahil sa ginawa namin ay parang nataranta ang aswang. Nagpaikot-ikot sa amin na parang nawawala na sa kanyang sarili. Maya-maya pa'y
Dinig na namin ni Luis na malapit na sa kinatatayuan namin ang mga nag-uusap-usap. Laking gulat na lamang namin noong tumakbo paalis sa tabi namin ang baboy hanggang sa tuluyang naglaho sa kasukalan ng madilim na gubat. Sa isang kisap ng aming mga mata ay naroon na at nakatayo malapit sa amin ang 3 kalalakihan. Nagtataka silang habang nakamasid sa amin ni Luis. Noong mapansin ng isa na gumalaw kami ng aking kasama ay tinanong niya kami kung ano ang nangyari. Pero kahit na sinubukan kong magsalita ay nanunuyo pa rin ang aking lalamunan dahilan para maging impit ang boses ko. Nang lumaon ay nakapagsalita na kami ni Luis at sinabi namin ang nangyari sa amin. Kahit ng mga sandaling iyon ay kinakabahan pa rin kami. Lalo na nang malaman naming nabagat pala kami ng aswang na naaktuhan naming 2 na nagpalit anyo. Nagpasya kaming sumama na lamang sa mga 3 lalaki dahil patungo naman sila sa kabilang baryo kung saan kami pupunta. Pinilit naming kalimutan ang nangyari at dinaan na lang namin ito sa sayaw ang lahat. At noong matapos ang sayawan, ay minabuti naming hintayin mag-umaga na lang para umuwi. Mahirap na kasi Kuya Bari, baka kasi maharangan ulit kami at mapaglaruan ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y nagustuhan nyo Kuya Bari. Gumagalang, Billy.